Alam nyo po ba na kahit ilang beses nating banggitin ang pangalan nitong si Loren Legarda, mga kababayan, talagang bulag pa rin talaga itong mga DD-shit at hindi po talaga naniniwala na mismo mga kaalyado na nga nila ngayon ang nagdidiin, mga kababayan, kay Loren Legarda na tumanggap ng 2 maleta na naglalaman daw po ng pera. At ang nakakapagtaka dito, para lamang po punteriyahin yung minority, nagsagawa po sila kanina, mga kababayan, ng illegal na hearing dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee. At ang pinakamasakla pa dito, hindi na pangalanan si Senator Loren Legarda at etong si Mark Villar. Ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Marcoleta na safe ka na. Diba? Ibig sabihin, mga kababayan, pag si Marcoleta pala may hawak ng Blue Ribbon Committee, yung mga kaalyado po nila talagang safe. Pero yung mga kalaban nila sa politika, pinupunterya at inaakusahan ng kung ano-ano. So ngayon, mga kababayan, ito, pakinggan po natin muna etong naging pagdalo. I think na ipakita ko na sa inyo to kanina, pero ipapakita ko lang ulit para maliwanag lang, mga kababayan, at dire-diretso po tayo. So ngayon, pakinggan nyo muna yung sinasabi dito po sa balitang nakita po natin galing po sa DZMM Teleradyo. Sabi po dito, Legarda stand firm as Senate President pro tempore. And then may mga sinabi pa sa dyan na Quezio Bayani daw, yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Pero yung mga tinutukoy niya na bayani, yan po yung naglaglag sa kanya. Ano po? Anyway, eto, i-play po natin. Nanindigan naman si Senator Loren Legarda na siya pa rin ang Senate President pro tempore. Sa pagharap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, iginiit ni Legarda na hindi pa siya nagbibitiw sa pwesto at nanindigang hindi kapit-tuko sa anumang posisyon. Handaan niya siyang magbitiw sa pwesto kung may 13 boto na ang kabilang panig. Tinawag din ni Legarda na mga bayani ang mga dumalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ako po'y nandito bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 man and women na Senado. Nandito po tayo sa ating pandinig. So hindi nga AI, buhay na buhay at hindi nag-resign at simple lang po kung merong 13 na boto na makakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Dahil sa sinabi mo, safe ka na kay Marcoleta. Bakit natin nasabi, mga kababayan? Ito ang patunay, yung mga naghahanap dyan ng about kay Loren Legarda na akala nyo, aligasyon lang natin, accusation lang natin. Ito yung patunay, mga kababayan, na ito pong 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines ay inakusahan po talaga. Ito pong si Loren Legarda at si Mark Villar, mga kababayan, na nakatanggap ng mali-maletang pera. Anyway, shoutout po sa driver bodyguard ko na si Kuya Lemar Makasait. Mega love shoutout po sa inyo Anyway, mga kababayan, ito, sabi dito, Senator Loren Legarda at Senator Chis Escudero nakatanggap din umano ng maleta. 18 ex-marine ayon po doon. Ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo, ito po ay ipinost noong March 15, 2026. Ito, pakinggan po natin. Hindi araw-araw. Pumapaldo pala. Oo nga eh. Ito. How about Nag-i-interview pa dito yung mga banatae. Senador Escudero, Legarda, Yan. Tulfo, at gaano kadalas? Doon po sa kay Senator Legarda po doon sa bahay niya. Batangas. Sa Forbes. Dito. Sa Forbes. Opo. Kasama po mismo si Kong Saldi noon, sir. Ito, senador siya o congresswoman pa ng time na to? 2024 po yun, sir. 2024. Senador na. Senador na. Pag meeting niya doon, si boss, pagpasok nung lipo ni boss, binaba namin yung 2 malita. Ayan Ayan yung in-interview mo, Rodante Marcoleta, kanina. Doon sa Senate Blue Ribbon Committee na moro-moro ninyo. Ayan inaakusahan si Senator Loren Legarda. Bakit hindi mo pinangalanan kanina? Bakit hindi mo tinanong yan? Baka nakalimutan mo lang. Bakit? Dahil porket kaalyado nyo, safe ka na. Ganun ba, Senator Rodante Marcoleta? Ako, nagtatanong lang. Kasi ito, may aligasyon, May aligasyon, mga kababayan. Etong 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines kay Senator Loren Legarda at dito kina Mark Villar na nakatanggap daw ng mali-maletang pera. Akala ko ba, wag kaming kukurap at dadalhin nyo ang Pilipinas sa tamang landas at maglalathala kayo ng pawang katotohanan. Bakit yung mga kaalyado ninyo, niligtas ninyo?
Di ba? Bakit isinalba ninyo yung mga kaalyado ninyo? Ako, nagtatanong lang. Di ba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Ilang beses po yun? Gano'ng kadalas? O isang beses lang? Para sa akin po, sir, isang beses lang po, sir. Madali, dalawang maleta? Yes, sir. Medium yan, sir? Medium, sir. Medium? Sabihin na natin, medium. Medium 35, to, large. 35, 70. Medium po, sir. 70? 999. Bakit hindi, ito, nagtataka lang ako, bakit laging medium, hindi large? Mabigat. Mga 3 tao sir kung alanganin ka magbuhat. Ako, kaya ko yun. Ako. Bigyan mo nga. O yan o. Nag-i-interview dito, mga banatay ha. Mga vlogger mismo ni Sara Duterte. Kaya mo. Joke lang. Tapos, Yes, sir. doon po kay Senator Escudero, kasama din po namin si Boss Saldi noon. December po yun, sir, 2024. Doon sa bahay niya sa New Manila. 4 na malita rin po, sir. Etong mga nangyayaring, di ba, pinag-uusapan natin yung ginawa ninyo sa NBI. Kasi itong paulit-ulit na tinatanong nung time na in-interview namin si Attorney Baligod na baka naman katulad din yan nung kay Gutesa na sa simula lang, tapos pag tinakot yung pamilya, naintindihan natin ako naintindihan. Eto kaya ako pinapakita sa inyo mga kababayan kasi ang point natin kanina, may mga pinangalanan Yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Pagpalagay natin na, sige, para sa atin mga kababayan, hindi totoo yan. Pero sige, bigyan natin ng benefit of the doubt. Ipagpalagay natin totoo, halimbawa lang. Halimbawa lang mga kababayan Ang tanong dito, bakit hindi binanggit ni Rodante Marcoleta? Etong si Mark Villar, si Loren Legarda. O bakit hindi niya itinanong din yung patungkol doon? Kasi binabanggit Binabanggit mga kababayan, hindi lang sa interview, kung hindi nasa mismong affidavit po nila, eto. Ayan maliwanag naman na nakalagay dito sa C. Kami, Obrelio, Orbelio at saka si Galapon at iba pa. At si Paul Estrada ay nag-deliver kay Senator Loren Legarda noong 2024 ng 2 medium size na maleta sa number 40 Cambridge Street, North Forbes Park mga kababayan. Yan po yung address Ito pa yung isa. Kay Mark Villar naman ito mga kababayan. Letter F. Kami, etong si Orbilio at saka si Bubares at iba pa. Kasama si John Paul Estrada at Saldico ay nag-deliver ng 7 medium size na maleta kay dating senador or senator at DPWH Secretary Mark Villar noong 2022 sa kanyang bahay sa Portofino. Tama ba? Portofino South Belia Street, Daang Hari, Las Piñas mga kababayan. Yan po yung nakalagay dyan Di ba biruin nyo 2022 to? Etong kay Mark Villar na ito, bakit hindi pinangalanan kanina ni Rodante Marcoleta? Akala ko ba para sila sa katotohanan? Hindi ko yung nangyari kay Gutesa, tapakahirap nga rin naman. Sabi nga nila i-bash ka na at lahat, gawin na sa'yo lahat, pero pag ang pamilya mo na, dudugo na yung puso mo dun di ba? Alam natin yan. Pero kayo ba? Kasi yan ang tanong sa amin siyempre, di man namin masagot. Kayo po ba, hanggang kailan kayo, at sigurado ba kayo hanggang dulo, itutuloy nyo itong laban na to? Sige po, kahit sino po. Hello, sir. Para sa amin itong tropa na to, sir. Kung anong naumpisahan namin, hanggang dulo na ito, wala nang iwanan. Tatapusin na namin kung sana nga. Ngayon, since walang iwanan, may kakulong kayo dyan. Lalo na at yung mga tulpo magsasampa ng reklamo laban sa inyo dahil sa mga aligasyon ninyo na wala namang basihan. Alam nyo mga kababayan, hindi na rin nakakapagtaka kung bakit sinabi ni Tito Sen na moro-moro lamang po itong investigasyon na ito at bogus lamang itong investigasyon na ito. Kasi mga kababayan, biruin nyo, may binabanggit sila na tao daw ni Tito Sen na tumanggap ng pera. Yun palang pinapangalanan nila na Mark, na tao daw ni Tito Sen, matagal na po palang wala na sa mundong ito. 2015 pa mga kababayan. Anyway, eto, i-play po natin. Kasi sabi po dito, Senator Tito Soto tinawag na bogus at destabilization ang flood control hearing ng Cayetano faction mga kababayan. Eto, i-play po natin. Kung ilarawan ng Gatchalian Bloc ang naging flood control hearing ng Cayetano faction sa Senado ngayong araw. Pumalag din sila sa... Ayan napakaliwanag nito mga kababayan Biruin nyo, binanggit nung 14, actually 14 nga lang yan 14 na ex-marine kasi yung iba dyan, tauhan daw ni Sara Duterte allegedly. Biruin nyo mga kababayan, itong mga ex-marine na ito,
binanggit ang pangalan ni Senator Loren Legarda pero hindi inimbestigahan ni Rodante Marcoleta. Testimonya ng mga tanging resource persons na sumipot sa hearing. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Tinawag ni Senator Tito Soto ang nangyaring hearing kanina na isang bogus investigation and aid of destabilization. Muli rin niyang tinanggi ang aligasyon ng tinaguriang Maleta Boys na naghayag kanina na naghatid sila ng 5 maleta na naglalaman ng pera sa kanyang tanggapan sa Baklaran noong 2024. Paglilinaw ni Soto, hindi siya senador mula 2022 hanggang 2025. Tama! Kaya wala siyang anumang flood control project. Yun nga nakakapagtaka mga kababayan eh. Bakit kaya nila in-implicate dito si Tito Sen? Si Tito Sen nga, di ba, naging senator po yan nung May 12, 2025. Nung midterm election dahil nga nanalo siya. Pero bakit kaya mga kababayan pilit idinadawit sa flood control etong si Tito Sen? Di ba doon pa natin sinasabi mga kababayan na hindi po talaga kurap yan. At hindi nga yan, ni kumuha nga ng driver, mga kababayan at bodyguard, hindi niya ginagawa, ni maglagay nga ng 8, tama po ba? 8 o 7 sa kanyang sasakyan na plaka, hindi po niya ginagawa. Kaya nga mga kababayan, para sa akin, hindi po talaga kurap yang si Tito Sen. At doon pa lang sa aligasyon na ibinabato ng mga ex-marine, mga kababayan, isang malaking kalokohan po talaga yan. Nabanggit din ang kanya umanong EA na nagngangalang Mark. Pero sabi ni Soto, 2015 pa sumakabilang buhay ang kanyang EA na Mark ang pangalan. Marinding tinanggi ni Senador Erwin Tulfo ang aligasyon ng Maleta Boys na nag-deliver sila ng 2 beses sa kanyang bahay sa Green Hills. Definitely, it's a lie, a blatant lie. Kasi nga, hindi lang masagot anong purpose pa. Saan nang galing yung sinasabi nila 1, 2, 3, 4, 5, whatever the maleta is. I wasn't listening. What is the purpose? Sabi ni Tulfo na mula 2022 hanggang 2025 ay wala siya ni isang flood control project na siyang sentro ng investigasyon kanina. Kaya pinag-aaralan na ng kanyang kampo ang pagsasampa ng kasong kriminal. Question din niya. Nako, may kaiyak mga kababayan na itong mga bata ni Vice President Sara Duterte allegedly. Diba? May kaiyak tong mga to. Kasi biruin nyo nagsalita na rin ng NBI dito na may mga kamag-anak itong mga ito na lumapit sa NBI at sinasabi na hindi pa nakiklaim yung 5 million pesos na pangako po sa mga ex-marine na ito. Diba? Hindi pa daw nakiklaim. Yung ipinangako ni Mike Defensor na 5 million pesos bawat ulo. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, luging-lugi sila sa laban na ito. Bakit? Kasi kung hindi nila makukuha yung 5 million na ipinangako sa kanila, bago makakasuhan pa sila at makukulong pa sila lang din ang talo dyan. Kung bakit hindi nabanggit ng umano'y ex-Marines ang mga pangalan na Senator Loren Legarda at magkapatid na Senators Mark at Camille Villar na nakalagay naman sa kanilang sinumpang salaysay noong February. Nabanggit ba yung Senadora Loren Legarda at 2 bilyar? Nabanggit kasi noong una eh. Hindi. Wala sir, wala. Hindi! Oh. Wala! Wala sir. Ako, Diyos ko, kawawa. Imposible naman kasi may kopya ako eh. Pwede ko ipakita sa inyo na nasa listahan si Senadora Loren at saka yung 2 bilyar. Nakaw! Bakit kami lang ni Tito Soto? Itutuloy daw ni Senator Erwin ang kanilang flood control hearing sa susunod na linggo kung saan imbitad. Tsaka alam nyo pa mga kababayan yung nakakatawa dyan, di ba nung nagsalita na si Amy Marcos kanina dun sa hearing na Moro-Moro, dyan po sa Senado, meron silang meron silang ipinakita mga litrato nung ex-marine mga kababayan na ito. Yan. May ipinakita silang litrato na kung saan sinusubukan ni Aiming i-implicate mga kababayan si Presidente na gustong palabasin na nadelibera ng pera. Ang problema, booking. Bakit po natin nasabing booking? Unang-una halata naman na nagpa-picture lang ito. Yan. Yang isa mga kababayan, doon sa nagpakilalang ex-marine. Ngayon, buti na nga lang hindi nakatingin si Presidente sa camera eh. Ngayon, obvious naman na campaign period po yan noong 2022. At maliwanag nga mga kababayan na may nakalagay pa nga ditong yung kapag lalapitan ng ang Presidente at gagawa ng masama, mag-a-alarm po ito o mag-vibrate. Kaya natin nakitang election day ito. Kasi mga kababayan, kung mapapansin po ninyo, laging suot ni Presidente yan nung election day. Buhat nung nagkaroon ng threat sa buhay ng Presidente. Diba? Election time po yan. Ngayon sinusubukan ni Amy Marcos na idikit.
si PBBM do sa mali-maletang pera. Ang problema, wala may mga ganito kasi kaya booking din. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan yung hearing kanina, yan po talaga ay ginawa, mga kababayan para sa akin ginawa po yan para talaga punteriyahin yung nasa minority. Ano po yan talaga yung issue dyan. Yan talaga yung gusto nilang mangyari. Anyway, tuloy pa natin. Sina dating House Speaker Martin Romualdez, Ombudsman Boying Remulla at NBI Director Melvin Matibag. Pinag-aaralan pa niya kung iimbitahang muli ang Maleta Boys. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Diba? Kaya nga mga kababayan, kung titingnan pa natin yung dagdag na statement na inilabas po kanina lang ni Senator Erwin Tulfo, maliwanag naman yung naging pahayag niya dito eh. Sabi niya po mga kababayan, ito basahin po natin malaking kasinungalingan ang mga naging paratang ni Bernard Agumban, isa sa mga nagpakilalang 18 ex-Marines sa ginanap na bogus Blue Ribbon Committee hearings. Sa sobrang daming kasinungalingan, siya mismo ay litong-lito. Una, sabi niya sa kanyang naunang sinumpaang salaysay, nag-deliver raw siya sa akin ng 6 na medium size na maleta. Ngunit galing na mismo sa kanyang bibig kanina na 2 at 6 na ang maleta ang kanyang idineklara. Pangalawa, pati sa halaga ng di umano'y nilalaman ng mga maleta, nagkakagulo-gulo na. Sabi dati kapag ka-small, 15 to 25 million ang laman. Tapos ngayon, 20 to 25 million daw. Samantala sa medium, 30 to 40 million sa affidavit. Tapos ngayon, 40 to 50 million naman ang laman. Ano ba talaga? Yan po yung sabi ni Senator Erwin. Kapansin-pansin din, napili lang ang mga binabanggit. Kahit na sa una nilang affidavit, maraming idinawit nila. May mga dinagdag pa. Ito ba ang sinasabing impartial investigation? Kapag kakaalyado, ligtas ka. Kapag taga-tuligsa, delikado ka. Hindi na ito isang simpleng investigasyon. Ito ay isang malinaw at planadong propaganda laban sa aking pagkatao at reputasyon. Walang puwang sa Senado ang fake news at trolls. Sana nag-FB live na lang kayo. Yan po yung sabi ni Senator Erwin. Kaya nga nasabi niya dito, quote-unquote mga kababayan magkita-kita tayo sa lehitimong Blue Ribbon Committee hearing. Kasi nga mga kababayan, saan ba naman kayo nagkatala? Yung mga ex-marine kapag alam ni Rodante Marcoleta, napapalya yung sinasabi, siya na mismo nagsasalita. At eto pa mga kababayan saan kayo nakakitang investigasyon na saglip na ang pagbasahin mo nung kanyang sinumpaang salaysay, yung mismong tao na gumawa nun, si Rodante Marcoleta ang nagbabasa. Diba? At ito pa nga yung pinakamatindi dito Saglip na talakayin niya yung patungkol sa pagkakasangkot ni Senator Loren Legarda kasi pinangalanan siya at netong mga bilyar, bakit isinape ni Marcoleta? Bakit isinicure ni Rodante Marcoleta at hindi man lang pinangalanan? Bakit? Dahil baka aliado? Kaya yan ang isang patunay na hindi ka talaga pwedeng humawak ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Rodante Marcoleta, kasi bias ka. Diba bias ka? Pagka aliado mo, di mo babanggitin? Pagkakalaban mo sa politika, babanggitin mo? Diba dapat lang pala sa'yo na mawala ka bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee kasi hindi ka pwedeng humawak ng ganyan. Hindi na rin nakakapagtaka yung sinasabi ng mga kababayang Pilipino po natin na kapag ka ikaw ang may hawak ng Blue Ribbon Committee, automatic malaki ang tsansa na mailigtas itong mga diskaya. Kasi nga, dito pa lang nagawa mo na Diba? Isinape mo na yung kaalyado mo. Biruin nyo, isipin nyo mabuti mga kababayan kung si Senator Rodante Marcoleta pala ang nag-imbestiga hanggang sa ngayon pamula nung una ng flood control, ibig sabihin malaki pala ang posibilidad na hindi makulong si Jinggoy. Diba? At saka si Joel. Kasi safe ka na. Ligtas ka na mga kababayan. Kaya nga para sa akin ito po mga kasinungalingang ito ni Rodante Marcoleta, wala po talagang puwang yan sa Senado. Nakakahiya kasi yung mga senador pa ang nagpapasimula at nangunguna ng pagpapakalat ng maling impormasyon dito po sa ating bansa. Ano po mga kababayan? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan mga kababayan.